Nanghiram ako, nangutang ako. Marami rin akong failures pagdating sa money. Nakikita ko sa mami ko pag wala siyang sariling pera. Siyempre, binibigyan ng allowance. So, minsan nahihirapan siya pag hindi niya alam kung saan siya kukuha. Nag-pastry ako, bumalik yung passion ko. Okay. So, yun, nagtinda ako online sa Instagram. Tapos, sumasali ako ng bazaars. And then, after 5 years, Money Masters with Chinky Tan. The views and opinions expressed by guests on Shink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Mga kaipunaryo, sa araw na ito, may makakausap po tayo na may encourage tayo at may inspire tayo sa buhay niya. She's a Filipina actress, an award-winning performer, at di lang yan, entrepreneur, and isang philanthropist na kung maraming taong tinutulungan na talagang tahimik lang yan. And she has a long-standing career. Talagang, alam mo, parang siyang everlasting flower. Yung talagang ageless. So let us welcome Hazel Pascual Reyes, or otherwise known as Miss Ara Mina. Hi, Miss Ara. hello, Sir Chinky. Yes, thank you very Hello much. sa mga viewers ng Iponaryo. Ayan. Yes, oo. Si Miss, how do I call you? Miss Hazel na lang po, Hazel. Talaga? Oo, pag close Hazel. Oh, close na lang. Close na. No, we met each other at the airport, and then I approached her. Sinabi ko, oh, Ma'am Ara, baka pwede namang ano. No, she's very polite and accommodating na sinabi na talaga, sige, schedule natin. Eto na. Ito na. Oo. So, Hazel, marami kasing nakakilala sa iyo as Ara Mina, as an artista. But many did not really know yung paano ka nagsimula, family background. Can you tell us more about it? I'm the eldest in the family. Then my mom, dati siyang beauty queen. Oh, Yes. pangalan? Francis Marie. Naging mutya siya ng Pasig 1967. Then, isa sa premyo niya, 2-year movie contract. So, kaya siya naging artista. So, artista siya. Nakasama niya si FPJ, Wow! si Erap, si Dolphy, Wow! sila Susan Roses, Ano screen name niya? Venus Imperial. I know. Ay, nako, na-reveal ko lang yung age ko. Venus Yes. Imperial. So, isa siya sa like yung mga dama nila Susan Roses. So, supporting role. Hindi naman siya naging lead actress. And then, naging ano siya, bago si Ninang Vilma, may isa pa. Siya yung pinakaunang-unang Eskinol girl. Oh, Yes, yes. my I-research mom. natin yan, hanapin natin. Ang alam ko is Venus. So, you call them, she call her Venus, right? Venus o Venus Imperial. We call, kami mga Venus Imperial. Venus Imperial. Yeah. So, ilang kayo magkakapatid? 6. We're 6. Yeah. Ako, si Heidi, na nag-artista rin before sa GMA, Hannah Reyes, lumabas siya sa Cool Ka Lang, sa show ko sa Super Clank. Pero ngayon, nag-stop na siya. So, she has 3 kids. And then, I have brother, si Harbin, si Holy, tapos si Christine. Panglima siya. And then, my sister na may Down syndrome, si Mina. Si Ara Christine and Mina Princess. Doon kinuha yung screen name ko. Oh, Kay okay. Christine. Ara Mina. Ara Christine Mina Princess. Kinuha sa 2 kapatid ko. Wow. Yung first names nila nung ako'y naging artista. And then, yun yung mga kapatid ko sa mommy ko. And I have half brothers and sisters sa biological dad ko naman. Si Maki, si Chris, and si Nicole. Pero ako yung pinaka-eldest sa lahat. So, growing up, di ba, as the eldest, siguro bago ka pumasok sa So, how was the family environment? Paano yung setup? Okay naman, pero syempre dumating din yung time na nagkaroon ng challenge sa mommy at daddy ko. Naghiwalay sila nung bata ako. Ilan taon? Mga 7 years old, I think. Wow. Oo, 7 years old. Ano siya, yung daddy Romy ko, and wala pa sa picture yung biological dad ko. Yung daddy Romy ko, which is si Reyes. That's why Reyes yung gamit ko. Siya yung kinalakihan ko. Kaya hindi ko naman to na nakukwento. Nung naghiwalay, pag weekends, andito ako sa Marikina. Pag Weekdays. Monday to Friday, andito ako sa Santolan, Pasig. Santon kay mama.
Santolan is, mami ko taga Santolan and Okay. si daddy. Okay. Pero doon ako sa bahay ng daddy ko. Sa Ng Monday to Santolan. Friday. Ng Monday to Friday. Kasi nilipat niya ako ng school sa Manggahan, sa Pasig. So, doon ako nag-grade school. Tapos, pag weekends, kinukuha ako ng mami ko. So, parang, alam mo yun yung setup ng, di ba? Sa akin siya pag weekend, sa akin siya pag, Mondays to Fridays. So, ano yung naging impact sa niyan at 7 years old? Hindi ko alam kung inborn sa akin maging malawak ang pangunawa. Kasi meron ding mga batang yung naguguluhan, 'di ba? Oo. Kapag ganun situation, naguguluhan, dinidibdib. Pero sa akin, parang na-adapt ko siya, naiintindihan ko. Kahit hindi ko pa alam ang mga bagay-bagay, yung mga pangyayari, hindi ko masyado dinidibdib. Mhm. Siguro ang pinaka-rebellious lang na nagawa ko is nung nag-artista ako, nagpa-sexy ako. Yun. Sige, mamaya natin pag-usapan yan. Pero during that time, syempre, at a very young age, hindi ka ba nagkaroon ng parang, kailan mo naunawaan talaga na talagang medyo hindi normal yung kailan mo naunawaan? Or naipaliwanag ba sa'yo ng magulang nyo? Hindi naman na nagpaliwanag. Parang what you see is what you get. Siyempre, what you see is what you get. So, nakikita ko sila nag-aaway. Pero kasi, inalagaan naman ako ng mami at daddy ko. That's why parang wala akong hatred sa kanila. Tsaka hindi naman nila kasalanan yun siguro na wala, ganun lang talaga. Hindi sila nagkakasundo. So, that comes with, 6 kayo, di ba? 6. 6. So, 6 kayo kay Daddy Romy. Ako muna unang nahiwalay. Tapos, sunod-sunod yung isa kong kapatid. Ganon. Then, 4. Tapos si Christine yung nahiwalay sa akin. Kumbaga, siya yung naiwan. So, medyo complicated talaga. Medyo complicated kasi mami ko nag-States pa eh. Kaya nag-stay talaga ako sa Pasig. And then si Christine, iniwan niya dun sa pinsan ng mami ko. Nasa Santolan din. Pero magkaibang bahay kami sa Santolan. Yung gano'n. Tapos, nung umuwi na mami ko, doon, kinuha niya ulit si Christine. Ako naman, kinuha niya ako ulit. Kaya lumipat na naman ako ng school. Kinuha niya ako for 2-3 years. Gano'n. Kaya nung first year high school ako, nung natanggap ako mag-artista, parang maaga akong nag-separate sa mami ko na rent na ako ng condo. So, before we go to that, syempre, nung bata ka, nabibigay ba sa'yo or nabibili mo talaga yung gusto mo? Or, yun nga, because of that setup, medyo financially challenged din? Nung time ng bata ako, well, naman. Kasi okay yung business ng daddy ko. Malakas yung buy and sell ng cars. And then, mami ko, plain housewife. Pero napapag-aral ako sa maayos sa school, nabibigyan ako ng baon, may kotse ako, may driver. May yaya naman din ako. Okay. And sabi ko, gusto ko mag-piano lesson. Then, na-afford naman na mabigyan ako ng pang-piano lesson. Pero maganda din sa mami ko, tinitch niya ako kahit we have a driver. Magpa-piano lesson ka, mag-commute ka para matuto ka. Mag-tricycle ka, mag-jeep ka, ganun. Okay. So right now, let's go into the chapter naman ng buhay mo na paano ka naman napasok sa entertainment industry. Okay, kasi nung bata ako, napapanood ko yung mami ko sa Channel 9. Black and white pa yung mga movies nun, di ba? Oo naman. At saka sikat yung Channel 9, Channel 13. Oo. So sabi ng mga relatives ko, mami mo yan, artista mami mo. Baka gusto mo sumunod sa yapak niya. Iyon ang sabi ng mga relatives ko, nasa Santolan pa kami noon. Tapos, meron din akong isang uncle na walang masyado nakakaalam na uncle ko na nasa showbiz. Sino? Si Juan Rodrigo. Yes. Oo. Grabe. Cousin siya ng mommy ko. Small world. Yes. Grabe. So, siya nga yung unang napasok sa showbiz na, hindi ko alam, mami ko, then siya. Tapos, di ba, naging love team din niya si Ate Guy. Oo naman, si Juan Oo. Rodrigo, di ba? Parang yun di ba? Parang, Matinee idol oo, nun. during that time. Yes. So, iyon, susunod ka sa yapak ng mami mo, and then uncle mo naman,
artista. O, ikaw nang susunod. So, nag-audition ako. Meron akong isang tita na iyon yung laging sumasama sa akin. So, ilang taong ka nun? Mga 11, 12, ganon. I don't know if you still remember Ana Luna. Of course. Sa Channel 2. So, dapat mag-audition ako noon. Hindi na ako umabot. Dapat sasali ako sa Little Miss Philippines. Nang Ibulaga. Overage na ako. Ay, overage ka na. O, edi sa Ana Luna na lang. Ay, tapos na daw yung, ano ba, baka na yung gano'n. Tapos, hanggang nag-audition ako sa Ang TV. And, pumila ako. Haba-haba ng pila. Sa haba ng pila, nahimatay ako. Sobrang init, ang daming tao. Pagising ko, nasa loob na ako ng studio. Okay. Tapos, yun pala yung pamamaraan paano ka pumasok sa studio sa mahabang pila. Dapat himatay. Tapos, ginigising ako ni Mr. M. Oh, wow! Are you okay? Are you okay? Ilan taong ka nun? 14, 13? Pero I'm going sure, 14? during that time, matangkad ka na rin kasi I think you're a tall girl. Yes. Okay. Mga 13 to 14. Yeah. Okay. So, okay, nagising ako, si Mr. M gumising sa akin, and then, syempre, nung time na yun, wala naman akong dalang pang retouch, So, yung itsura kong parang putla-putla pa siguro, humarap na ako sa naka-circle kami, and then yung camera, dinadaanan kaming ganun. 360 degree. Okay. So, may mga nameplate kami. Okay. Tapos, tatawagan na lang daw kami. Siguro, ini-screen test kung ano yung itsura namin sa TV. Okay. Then, hindi ako nakatanggap ng tawag. Mini-launch na sila. Oh. Ito yung batch na, Claudine Barreto, nila. Anong feeling? Nasad ako. Oo. Tapos, kasi gusto ko talaga sa Ang TV. Kasi, grabe sila mag-announce nung time na yun. At saka yun, kabatch mo dapat sila Rico yan, sila Claudine. Yes, si Rico yan, sila Claudine. Sabi ko, ba't parang puro mga anak-anak din, kapatid ng mga artista yung nilaunch? Anak ka rin naman ng artista. Pero syempre, hindi na active yung mommy ko. 1967, parang tas 2 years lang, 70s. 1992 na tayo or 90. Siguro hindi mo rin ginamit yung artista card ng di ba? Pero kasi wala talaga masyadong influence yung mom ko. But Juan Rodrigo meron. Yeah, hindi ako lumapit kay dito Juan Rodrigo Channel 2 siya noon, no? Oo nga, no? Hindi ko naisip. Makalipas lang 3 dekada. Okay. Ngayon ko lang naisip, pero hindi ako lumapit kay dito Juan Rodrigo. Nasa Channel 2 pala siya noon. Oo. Wala, siguro hindi na And so, then, yun nga, nung wala na. So, ano yung next na ginawa mo? Are you saying na ayaw ka na or talagang, sige, laban pa? Hindi naman. Nag-audition pa rin ako. Nag-VTR ako sa mga commercials. And then, there's a chance na nagkaroon ng pa-audition sa That's Entertainment. Oh. Yeah. Year 93. Wow. 92 rin. 92 din. 1992. Kasi 93 ako ni-launch. Okay. Ng February 23. Pumila ka rin? Pumila ako, pero hindi yung, kasi everyday silang may Monday to Saturday. Monday to Friday, tapos Saturday group. Yes, meron silang, parang Monday to Friday, pwede kang pumunta sa studio. Dun sa Ang TV kasi, parang may certain date lang. Tama. Kaya dumog. So, nakasabay ko noon, mag-audition, sila Isko Moreno. Oh! Yes, sila Patricia Javier, Francine Prieto, Maricar de Mesa. So, iyon din yung mga naging kabatch ko nung ni-launch. So, pero, ilang beses ako pinabalik-balik. Siguro 4 times. Talaga? Bakit bakit daw? Sabi niya, palitan mo yung kanta mo. Yung mabilis naman, next week. Pero yung secretary lang ni Kuya Germ sumarap sa amin. Sino? Si Carmen? At Tita Carms, yeah. Oo. Si Tita Carms, Carmelite. Guys, medyo lang Ito throwback lang kami. Na pagka yung mga isa pang, di ba si Tita Carmen, Carms, medyo pa yan, okay pa yan. Pero meron isa doon na talagang Tita Remy? Oo, pang bardagulan yun. Yun Tita yung parang Remy, pang macho yun. She passed away already. Oo nga.
So, si Tita Chuchi yata nasa abroad. Meron kasing tinatawag po, guys, na 3 bruha daw. May 3 bruha daw na secretary si Kuya Germs. Oo. Si Tita Chuchi, Tita Carms, at saka Tita Remy. Oo. So, ayun, sila yung dadaan ka sa kanila bago ka makarating kay Kuya Germs. Exactly. So, ngayon, okay, nung pinababalik niya ako, nung unang audition namin, ang dami namin sa Katerba. Nung sabi, balik kayo, kumonti na kami. Tapos nung, balik kayo, ano yun naman, palitan mo yung kanta mo. Sabi ko, ano pong kanta? Basta palitan mo. Okay naman yung kanta mo, pero palitan mo, balik ka ulit. Kumonti na naman kami. So, parang feeling ko, tinest yung determination mo. Exactly. Yung pagiging persistent mo. Ilan na lang kaming bumabalik pagdating nung ika-4. May mga iba siguro na-discourage na, no? Yes. Parang, ano ba yan? Ba't pabalik-balik? Ganon. So, isa ako sa yung ika-4 na-meet ko na si Kuya Germs. What was your first impression about Kuya Germs when you met him? Diba? Siyempre, ano yan, di ba? Walang tulugan, ano yung naging impression mo? At ano rin ang naging impression niya sa'yo? Ano siya, hindi siya nakakailang. Pero syempre parang, Kuya Germs to, yung kaharap ko. Parang, balita ko, masipag ka daw bumalik. Ayun ang naaalala kong So, ready ka na bang sumabak sa That's Entertainment? Ano bang, kumanta ka na daw, ganyan-ganyan. Opo, yun. Tapos parang in-schedule na ako ng araw. Pang anong araw? Tuesday. Wow. Which is si Jigo nga. Pero hindi ko siya naabutan. Okay. Oo, wala na siya doon. Tuesday. Billy Joe. Billy Joe? Oo. Kasabay So, mo? maliit pa si Billy Joe. Oo naman. Pero andun na siya. Oo Nung naman. pumasok ako, si Casey Lynn Francisco, Billy Joe, sila Brian Mondehar, ganon. Grabe. Karen Timbol. Hindi ko makalimutan si Billy Joe. Billy Joe, shout out lang Kasi si Billy Joe, nakakatawa yan Siyempre bata yun. May bangs pa siyang ganun. Oo. Siya yung original na Korean. True. True. Ang cute niya talaga. Tapos, sobrang cute. Saka para sa kanya, game lang yun, laro lang yun. Nung nakita ko, kasi nga, nag-guest din kami pag kami TV promo. Tapos sabi niya, you know Kung Fu? Talaga, hindi ko Bakit you know Kung Fu? Siyempre Chinese ako, di ba? You know karate, you know Kung Fu. Okay. Teach me how. Di ba? Sabi niya. Oo, ganun siya, di ba? Oo. Sobra siyang happy. Yung parang Hyper. Oo. Hyper na bata. Galing. So, those memories. And then, inabutan mo ba yung Sampaguita? Na sinasabitan kayo ng Sampaguita? Yes, Inabutan mo yun? Inabutan ko yun sa That's Entertainment. Wow! Na pero paano na yun? Sandali ko na lang siya na-experience kasi medyo paano na yung Sampaguita, pawala na. Pero naabutan ko sa bitan ng Sampaguita sa Broadway Centrum. Guys, trivia ulit. Okay? Kasi yung Broadway Centrum, during that time, ginagamit yan ng lunchtime. Tapos pagdating ng hapon, yun na nga, That's Entertainment na yan. Nagko-convert na yan. At saka, during that time, yung mga fans, sobra talaga, pagmahal ka talaga, lalagyan ng Sampaguita hanggang ilong. Totoo. Tapos may mga pa yan, banner ng mga fans club. Nag-aaway pa. Yeah, meron akong fans club dati, Gold Mine Friendship Club. Puro mga gays. Mga batang gays. Wow. Yeah, so parang na ako sa LGBTQ. Palang nung wala pang IA. Talagang nagkaroon na ako ng fans. So, right now, okay, so kailan ka nagkaroon ng tinatawag nating breakthrough? Breakthrough? Kasi, di ba, nag-DATS, gaano ka katagal sa DATS? 1995. Okay. Umalis na ako. 93 to parang 2-3 years. 95, 96. Kasi pinagalitan ako ni Kuya Jer. Sige, first time yata marireveal to. Anong dahilan kung bakit ka pinagalitan ni Kuya Germs? At minsan lang magalit yan maniwala kayo. Kasi, parang, syempre, bata ako, hindi ako nagpaalam sa kanya. Wholesome ang That's Entertainment. So, nagpa-sexy ako. Saan? Sa movie? Sa movie. Ito, FYI din, just to give you a perspective, nung panahon, I don't know, yung namin, magkaibang mundo ng TV at
at saka ng pelikula. Ngayon kasi nagsasama na yan Yeah. Isa na lang yan Pero nung panahon namin talaga either nasa TV ka or either nasa pelikula ka. Or nasa pelikula ka, magti-TV ka, or nasa TV ka, lilipat ka ng pelikula. First movie mo, kailan? First movie ko, gumawa muna kasi ako extra muna ako sa mga movies. That's muna or extra? That's muna. Tapos, nagkaroon ako ng movie contract sa Viva Films, pero support roles. Yung Kadenang Bulaklak. First movie ko, Manchichirichit, madre ako doon. Andrew E. Marcel Soriano. May dialogue naman ako, good morning. May dialogue naman ako. Good morning. Naalala mo yung first call mo sa movie? Anong oras ang call time mo at anong oras ka na-shoot? Basta na-experience ko yung, kunwari, 7 a.m. ang call time mo, tapos nakukunan na ako hapon na. Oo, meron pang gabing-gabi. Ganon. Gusto mo ma-share ko sa yung first experience ko? Sige. Call time ko, 6 a.m. Nakunan ako ng kinabukasan? 6 a.m. ng following day. Na-experience ko yata yan once lang. Pero hindi naman 6 a.m. the following day. 3 a.m. Pero alam mo, mas matindi, ang pinakamatindi doon. Kasama ko si Herbert Bautista doon, yung Jackie Chan. Pinasakay lang ako sa kabayo. Pagkasakay sa kabayo, action! After that, cut! Pack up! Dapat kinall time ko na lang the following day. Na-trauma talaga ako. Sabi ko, Lord, ano ba to? Ganun ba talaga to? 24 oras? Yes. May ganun talaga. And speaking of Herbert, if you remember yung show niyang Bistek sa Channel 13, yun yung unang show na nalabasan ko, pero passers-by. Dumadaan lang ako sa camera. Parang, hindi ko alam kung 300 bayad sa akin nun. Mataas na nga yata yun. 300 pesos o 500. So, 300 pesos, dinaanan mo yan. Tapos, 500 pesos sa dads per appearance yata. 500 lang? Every week naman kami. So, 500 o 4 na Tuesdays. Dito 2,000. So, 2,000. And yung Sabado? Plus yung Sabado, pag nanalo ka pa, o another, pa yun, price. Pero in reality, honestly, during that time, kasi sobrang dami nila. Ang dami namin. Tsaka, naman si Kuya Germs, pag may, minsan, pila kayo. Parang Santa Claus. Oo. Mamimigay ng 1,000 tsaka 500. Bonus. Hindi, at saka ito guys, just to give you a perspective, kasi during that time, ginagawa ni Kuya Germs yan, honestly, sa tulong sa mga bata, to train them. Yes. Training ground yan. Hindi mo pwedeng kasi, hindi porket na lumalabas ka sa pelikula o TV, may kumikita ka na, di ba? So, would you say na talagang nahasa ka rin doon? Nahasa ako sa DATS. Kasi doon ako natuto sumayaw. Dahil twice a week kami nagre-rehearsal para sa Saturday production number namin. Pinapakanta kami ng live. On TV, live talaga. As in, hindi pwedeng record. Kahit wala sa tono yung mga Kahit iba. wala. Totoo, minsan, di ba, mga sinto-sintonado yung mga members ng DATS. Nagpa-flat? Oo. Tapos, biglang, pagdating mo doon, ikaw ngayon ang mag-host. Oo, parang ganun, umiikot kayo. I-rotate ka, tapos ikaw naman ngayon ang kakanta. Galing. Tapos, meron pa kaming on-the-spot DATS acting. Oo. May gagayahin kaming eksena. Nakakatawa yun. Di ba? Tapos tatawagin, Ara, ganyan. Si Kuya Germs yun di ba? Tapos gagayahin mo. Acting. Kung may makuha tayong mga clip na gano'n na editor, kung pwede lang hanapin natin. So, those were really the days, no? Talagang Okay, so right now, because of that, during that time, I'm sure hindi ka pa nakakaipon. Hindi pa kasi... Abonado pa. Sabi nga ng mami ko, talaga bang gusto mo mag-artista? Kasi kumakain naman tayong 3 beses sa isang araw. Parang mas malaki pa gastos natin. Oo. Wala pa akong mga sponsors noon. Damit, makeup. Mga damit, makeup. Buti na lang, may makeup artist sa amin, taga sa amin na may salon. Siya nagbe-makeup sa akin. Kada lalabas ako sa DATS Entertainment. Kasi yung production makeup sa ang haba ng pila. Kasi ilang kami noon. And then, buti na uso yung mga sponsor ng damit. Kaya may mga sponsors na rin ng damit eventually. Kasi ang hirap nun, hindi ka pwede ulit. Kasi every week kang lumalabas sa TV.
Yung every week na yun, maano na yun. What more pa kaya kung everyday? Everyday yung damit mo. Kaya nga binibiro ni Randy during that time may sponsor siya, Mona Kiki. Mona. Naalala mo yun? Yung fashion, Mona Kiki. Mona Kiki. Yeah, may Mona ka na, may damit ka pa. Di ba? Yan sinasabi niya parati. Sumikat yun yung Mona Kiki. Sobra. Yes. Because of Randy. Oh. Tapos ako rin, nagkaroon ng endorsement na nung nasa DATS with Jojo Abellana, yung Bobson. Oh, yeah. Bobson, oo. Ay, naku, kilala natin ng Bobson. Ay, Victor Tan. Ay, oo nga, Kuya Victor! Oo. Hello, Kuya Victor! Oo, si Victor. Sobrang generous. Naalala mo pa yung... Oo, ngayong, mabait na si Victor. Hindi na, wala na sila sa garments. Wala na talaga. Kasi naabutan mo pa rin siguro si Aga during that time. Yes. Oo, ng Bobson. So, now, okay. So, let's continue. Nagpelikula ka. Yes, nag-movie ako. Yun yung nagpa-sexy ako, pinagalitan ako. Kaya, first day, last day sa sinihan. Yeah, kasi 16 years old lang ako noon. Regal Films yun. Under Regal Films ng Good Harvest. Si Father Remy, yung producer, yung asawa ni Mother Lily. Yes. Kasi sabi ng mami ko, kailangan, huwag ka na mag-artista, hindi ka naman nagiging bida. So may nag-offer sa akin bida ako, kaya ayan. Tinanggap ko, yun nga lang, may sexy. Pero hindi pa pala ako ready that 16 time. 16 years old ka noon? Yeah, 16 years old. Anong title ng movie? Init sa Tag-Ulan. Wow. Parang ito yung sinasabing luha. Pag natuyo, muta. Yeah. So ngayon, hindi pa ako ready, Sir Chinky. So sabi ko parang, ayoko na, balik na ako sa wholesome. So tinapos ko lang yung film, tapos na-trauma ako kasi first day, last day lang. What do you mean? Kasi, okay, give us a perspective of first day, last day. Pinull out na isang beses lang pinalabas sa mga sinihan. Isang araw, what I mean, isang araw. Kasi, sobrang hindi kumita. Walang nanood? Parang 5 lang kayo sa sinihan, 10 lang kayo sa sinihan. I guess, kulang din sa promo. Okay. And hindi pa ako ganun kakilala. Parang namin panonoorin to, di ba? So, ang masaklap pa nun, naalala ko, nasa Alimol ako, manonood ako, hindi ako pinapasok. Kasi minor ka? Minor ako. Dapat yung movie ko, pang 18 years old. R18. So, ironic to, ironic. Sabi ko, ako po yung bide. Hindi ko kayo pwede kasi paano po yun? Sabi ko. Sobrang, hindi ko alam kung matatawa ako. Pero traumatic yun, ako. Yes. It's traumatic. Traumatic. Guys, ito lang, just to give you a perspective. Kasi, pangarap ng bawat artista na magkaroon ng sariling, pelikula. Na maging bida. Oo, ikaw ang bubuhat ng pelikula eh. So, gumastos ang production, di ba? Negatibo, director, writer, kahit anong sabihin mo. Siyempre, yung rise and fall niya. So, ano naging impact sa'yo? Impact sa akin? Nasad ako, parang na-frustrate ako. Sabi ko, balik na lang ako sa pagka-wholesome. Yun na yung gumawa ko ng Super Ranger Kids, Shake, Rattle, and Roll with Aiza. Sabi ko sa Regal, hindi pa ako ready. Umano naman sila. Kasi wala na ako sa Viva nito eh. Nakakontrata ka na sa Regal? Or per project? Hindi pa. Per project lang. Kasi pa-release ko lang sa Viva, no? So, talking about that, balik natin kay Kuya Germs. Ang ibig mo sabihin, nag-shoot ka ng pelikula during that time na hindi niya alam? Hindi niya alam. Kasi may kanya-kanya rin kaming managers, parang ganun. So, time na yun, William Larry ng Viva Films ang nag-handle sa akin for a while. Tapos, hanggang na-refer na rin ako sa kay Tita Lilibet Perez, Nakpil. Nakpil. Ng mga Sampaguita Pictures. Yes. Kaya naman din ako napunta sa Viva because of Tita Lilibet. Si William naman? Si William yung siya yung nag-handle sa akin sa Viva for a while. Si Kuya William naman, hindi ko makakalimutan yan, yung may salamin na may magnifying lens. Yeah. Oo nga, naalala ko. Oo, di ba? Kapal ng niya. So, nung kinausap ka ni Kuya Germs, paano ka naman kinorek? Sabi niya, ka pala, gumawa ka ng sexy. Ready ka na ba dyan? Ganon. Parang hindi naman sobrang hindi naman yung sobrang ka, na yung galit na yung matotrauma ka. Oo. Para siyang tatay. Tatay na lang, na dapat ready ka sa papasukin mo. Kaya mo ba yan? Sayang yung, parang, syempre, ginugroom niya kami as a wholesome,
wholesome, ang gusto niya kasi 'di ba may mga commercials and ganyan. Pero kasi that time, sobrang hirap umangat na ang daming wholesome actress na sikat. Hindi ka na mapansin nung time na yun. So, kaya siguro, tapos yung mami ko pa, ano ba yan? 3 taong ka na, wala pa nangyayari sa career mo. So, parang Na-pressure ka? Siguro, somehow, na-pressure ako. Kaya tinanggap ko yung film na. So, balik ako sa pagka-wholesome. And then, when I turned 18, wala na ako sa dots nito. Merong alok sa aking movie ulit na relaunching. Okay. Na bida ko. Solo. Okay. Which is, may manager na ako noon, si Kuya Dondon Monteverde. Oh! Yes. Nako. Trivia. Trivia. Grabe, si Dondon. Yeah, 15 years ako sa kanya. Wow! Yes. So, 18, magkasama na kayo, tapos 15 years kayong, in terms of... mga 18 yan, 19 napunta na ako sa kanya. Alam mo, trivia nun, si Dondon and kami, schoolmate. Oh! Yes. Wow! Oo, dati kami magkasama sa basketball. Trivia again, hindi pa ako nag-aartista noon. Every Saturday night, pumupunta kami sa bahay ni Dondon, siyempre si Mother Lily. Sa Green Hills. Doon kami natutulog. Oh, okay. Bakit? Sunday morning, magbabasketball kami. Okay. Kasama ni Father Remy. Okay. Naglalaro pa siya noon. Sobrang talaga, memorable talaga. Kasama ko rin si Goldwyn. Si Goldwyn. Si Goldwyn, pa lang noon? Mga siguro 12 to 14 years old during kasi siya yung bunsong lalaki. Yes. Pagkatapos nun, again, may trivia. Kwento ko ba to? Nako. Ito, sabi mo kay Dondon. Guys, ito lang to, no? One time, nag-away sila ni Mother. Okay. Alam mo naman kung magalit si Mother during that time, di ba? So, lumaya si Dondon. Okay. Tumira sa bahay namin. Okay. Sa Tondo kami. Ilan taon nun si Kuya Dondon? Mga siguro 14? 14? Wow! 14 or 15. Okay. Sabi niya, pangalan ko pa, Ferdy. Ferdy, doon muna ako sa bahay niyo. Oh! Baka sabihin mademanda pa ako ng nanay mo, makikidnap pa ako. Hindi, ayoko na dito. Pero, to cut the long story short, sinundo siya ni Mother sa... Oo. Kaya nga, grabe. So, because of Dondon, hinawakan yung career mo, what happened next? Okay, so, yung offer na launch yung movie, hindi sa Regal. Ang maganda, kahit nakakontract ako sa Regal, dahil anak ni Mother Lily si Kuya Dondon, nakakagawa ko outside. Wow! Pinapayagan ako. So, this is under Jewel Films. Yung kaibigan ni Kuya Dondon, na producer din. So, ito yung Maldita. So, yun, nag-click yun. Naging blockbuster yung film after that. And because of that film, binigyan na ako ni Mother Lily ng mga bida ko. So, yung Maldita, anong role mo? Malditang babae, yung parang pasawa. Tapos, yun, basically, maldita talaga pa. Tapos, parang nag-prostitute. Ganon. Pero, may lesson yung movie. So, syempre, from 16... 18. Di ba? 16, nag-failure ka. 18, ginagawa mo yung movie. During that time, may trauma ka ba? Na, nako, baka mangyari muli. Medyo naalis na yung trauma. Parang feeling ko, sabi ko, mas na ako, emotionally, mentally, kahit papano, physically prepared. Okay. Na doing mature roles. And that time din na so nagbibida na ako sa mga Regal Films, movies. Meron din ako movie with Christopher De Leon. Wow. Pahiram Kahit Sandali. Then may Sagad sa Init with Jo Marie and sila Charmaine Arnaiz. And ano pa ba? Parang sunod, sa pag gumawa ko ng movie nun, parang 4 isang taon. Na-lead na Na-lead, yeah. Wow, okay. And pinasok na ako, kinuha na rin ako ng bubble gum. Pero bago tayo pumunta sa bubble gum, pero ito exciting part na ito. Guys, ito naman, FYI, pagka nagkaroon ka ng blockbuster movie, yung PF mo, magbabago yan. Yung professional fee. Yung unang movie mo, yung contract, di ba? Yung nag-solo ka. Mababa. Oo, mababa lang. Oo. Mababa. Pero nung kailan na talagang nakita mo na gumanda na yung mo? Siyempre, yung contract ko kasi sa Regal, medyo tumaas lang ng konti, kahit bida ko, pero hindi pa kami makapagtaas ng... Iyon ang problem lang sa
kunwari, 10-year movie contract o 5-year movie Lugi contract, pag click ka at nakilala ka o umano yung career mo, hindi mo mababago yung contract. Oo. Hindi ka makakasingil na mahal. So, ang ginagawa ni Kuya Dondon, pag may kumukuha sa akin outside, Oo. doon Makakabawi. kami nagcha-charge ng mahal. FYI, ulitin ko Pag Mother Studio, mas mababa. Nag-uumpisa yan sa ganito. Bigyan ko kayo ng perspective. 20,000, buong pelikula. Kahit 1 year nyo gagawin yan, 20 mil lang yan. From 20, tapos Parang next. dati nag-start ako, nung unang-una, nung mga 16 yata ako. Yung sa Viva? Iba, magkano ba? Yung mga 30,000 lang, mataas na yun. Mataas na yun, 30? Ay, yung bida ko na parang 50,000 yata. 50K. Tapos hanggang naging 250. Pa-increase yung sa Regal eh. Tapos naging 250, ganon. Kaya nga. Pero yung 10-year contract mo, may limit yan eh. So, hindi siya ganun kataas. Yeah. Kaya nga parang makabawi, yun nga, sa ibang studio. Yeah, tas yun, million na yung Oo. Next week on Money Masters. Sa Bubble Gang. Actually, yun pagdating naman sa gadgets, yung yun. influence ko dyan. Kasi for example, may bagong phone. O yung, kunwari, nagkaroon ng bagong iPhone. Ay, so lahat kami, bilihan. Pag nakita namin mag-gadgets. Tapos pag bag. Kaya nagkaroon din ako ng Posh Models. Okay. It's a casting agency. Ba't di siya nag-work? Tumagal naman siya ng mga 3 to 4 years. But the problem naman is meron ng mga companies, na mga brands, na matagal na magbayad. So, kailangan mahaba ang PC mo, mahaba ang bulsa mo, kasi yung mga talents mo kawawa naman. So, talagang inaabot ng 1 year. I had a restaurant, Italian restaurant, sa Morato. Gaano katagal? 3 years. Tapos nag-downsize ako because ang mahal ng rent. Pamahal yung rent. Nung nag-downsize ako, nag-change ako ng menu, namatay naman yung chef ko. Money Masters with Chin Key 10.